Hey guys, welcome to my channel. Medyo matagal na rin nung last ako nag-upload dito sa channel ko, no? Vladimir Channel. I'm trying to get back to my regular programming, and this morning when I checked my social media, may balita ang GMA News regarding kay Verheri. Okay? Dating alalay ni Duque, naging acting, tapos pinalitan ni Herbosa, and then a few days ago, I think last week, na balita na inalis na siya sa DOH. Inalis or umalis, hindi natin alam, no? So, ang nakakalungkot dito talaga, guys, yung yung mga kababayan natin, 2025 na. Nagigising, no? Hindi pa rin nagigising. Kaya double meaning nga yung nangyaring scamdemic, kasi naging IQ test talaga yun eh. And then tama din yung mine-mention nila na na herd immunity. Alam niyo ba yun, guys? Lagi nilang bukang bibig yung herd immunity kasi ang daming sheeple. Ang daming sheeple kasi talagang, alam niyo yun, pinapastol kayo. I'm talking about the sheeple, no? Pinapastol sila, no? So kung ano lang sabihin nung pastol, nagpapastol sa kanila, oo nga, yun lang talaga sinasagot nila. No, hindi natin alam kung inalis or umalis. A total of 64 medical organization. Kasi gusto kong malaman, sino itong mga medical organization na to, no? Have raised their concerns, parang pumapalag, bakit daw inalis si Verheri, no? Of Dr. Maria Rosario Clarissa Singh Verheri, may dugong pala to, Bombay. From her Singh, Singh, as Undersecretary of the Department of Health. In a statement issued Monday, the Healthcare Professionals Alliance Against COVID. Ayan naman mga Healthcare Professional Alliance. Dapat malaman natin kung sino itong mga to. Describe Verheri as a calm and credible presence who helped Filipinos and healthcare workers through the COVID pandemic. I'm sorry to say, there was no such thing. Ayokong banggitin eh. There was no, HPAAC noted that the removal of Verheri and other DOH officials were deeply concerning and questioned the appointment of officials with limited public health background, crucially needed in their roles. These actions risk undermining. Naririnig ko yan ng mga panahon ng scam eh. Pati si Obama, minimension yan eh. Undermining. Parang kasi talaga gusto nyo makinig na lang talaga. Walang ko-question eh. Other health professionals and weakening the public trust, we have collectively worked to read the statement. Political transitions must not come at the cost of technical excellence. Okay, so parang ang pinupunto nila dito, kaya siya pinalitan or tinanggal dahil sa politika, no? Dahil naka-align siya kay Duterte. Napaka-qualified daw niya, napakagaling. Okay lang, sige, pagsasabihin nila, ang nakakalungkot yung mga kababayan natin, yung mga netizens. Basahin natin ang mga comment. Ito one person, we should all be thankful for during the last pandemic. Wow, tapos 58 ang nag-approve. 2 natawa, 1 na ako dyan. Natin yan. Ilalaping emoji na natin yan. Ay, nako. Yan ang nakakalungkot kasi ang dami pa rin talagang sheeple. Dami pa rin hindi nagigising. Sabi ni Romela, tapos naman si Habib Mustafa. Tama ka, sir. Menchi magpantay. Correct ka, sir. Gising na, 2025 na. No? Thank for what? Sabi ni Jed, no? Thank for what? Fear-mongering? Pagpapasalamatan niyo si Verheri? Hindi niyo ba alam at the last part of her stay sa DOH, parang nagpapalit na siya? Ang tawag doon? Papalit-palit na siya ng stance. Yung pahuli na, no? Nung, talaga siya pa yung pumopronta sa DOH, sinasabi niya, experimental na daw. Pero nung una, safe and effective. Ito, buti pa tong si Zeus. Thankful daw, sabi nung isa na magpaturok ng experimental COVID vaccine. Ayan, pusher, ito, si Doktor, hindi ko nga alam, namatay na pala to si Dr. Goko.
Hindi ko lang mai-post yung video na yun. Paano ba mag-share ng ganun, yung video comment? Patay na pala to, 2023 pa. Pero isa rin sa pusher. Identified as one of the sibling were against impeachment trial. So, kinoconnect nila sa sa impeachment, sa politics. Are they also concerned about the Farmally corruption case? Bagay, may anong panahon ni Duterte, Farmally na mayagpag nung may conbid. Kasi kailangan may conbid para makapag-anomalya ka sa mga mask, sa mga PPE, face shield. Kung walang conbid, sa tingin nyo, kikita ng milyon-milyon sila, sila Go? Alam niyo ba yan? Si Go, si Bongo, hawak niya ang face shield. Yung Rotary ng pamangking ko sa Quezon City, gusto sana mag-business ng face shield, hinarang sila. Hawak daw ni Bongo yan. Hindi sila makapag-import. Kaya nyo maniwala, do your own research, bahala kayo. Pero sa tingin nyo, walang kumita ng conbid. Eto malupit, Toto Matias. The only adult in the room during those trying times, 50 nang nag-like. So, talaga ang dami pa rin tulog, no? Talaga tama talaga na herd immunity. Kasi herd, ang in-herd lang naman, mga sheep, eto, mga sheeple. Eto, sabi ni Malu, she is very competent government official, even qualified as DOH Secretary, 48 ang nag-like. Ay, nako, si Miss Malu, di pa rin nagigising. 2025 na. Yan, sa panahon daw kasi ni Duterte, kaya di aalisin daw yan. So, parang inano nila na politics, no? Hindi talaga sila nagising all this time. Career officials have security of tenure. Their term cannot simply expire. So, inaano niya na tinanggal. Undersecretary is appointed official. Inappoint lang yan eh. Many people not aware that they want their heroes to remain in office indefinitely. Okay, mga politiko, cancer sa mga Pilipino sa korupsyon. O sana, nalaman niya yung korupsyon. Sana nalaman ni Lisa yung corruption during the CONVID. Diba? Ang problema kasi, nagpakatanga ka na noon, panahon na yun. Hanggang ngayon, 2025, wow, 5 years na, mahigit. No? Sa tingin niyo, walang corruption? Yun nga ang magandang magkaroon ng corruption eh. Very suitable for corruption yun. Bakit? Kasi bawal lumabas, hindi mo sila ma-audit. Hindi ka pwedeng basta pumunta sa City Hall, hindi mo pwedeng hawakan yung mga papel, hindi ka nga pwedeng lumapit ng 6 feet eh. Yun talaga, talamak ang korupsyon ng panahon na yun kasi bawal lumabas. Ito, malupit si Reynaldo. Sayang ang talino, dedication to work, rare breed of government. Talaga? You sound vaccinated, sir. Halata yung mga vaccinated dito, oh. Kahit na kung okay naman ang performance. Kung sino pa ang may malasakit, sabi ni Be Happy. Nako po, talagang di nagigising. Akala talaga bayani si Berheri. Akala talaga na hindi nila alam kasama yan sa makukulong pag lumabas na ang katotohanan. It just so happen sa Pilipinas, mahirap ilabas kasi ang daming sangkot, lalong-lalo yung mga nakaupo. Lalo-lalo na yung mga politiko, hindi lalabas. Paano lalabas? Kasama sila sa nag-push. No? Kasama sila nag-push ng Bechin. Busin ang pera ng Pilipinas. She informed, served, and never been tired during the COVID days. Wow, Maria Teresa Ayuson. Talagang bayani para sa kanila si Berheri. Ito malupit. Pati profile pic hanggang ngayon, 2025, nakamas pa rin. Huwag natin bahira na hindi natin alam ang buong story. Sobrang sipag ng panahon ng pandemic, si Eileen. Ewan na lang doon sa secretary. Talagang ang tawag dito, talagang sa tingin nila bayani si Berheri tsaka si Duque. Ay nako, grabe. I mean, ano bang kailangan? Anong kailangan para magising yung mga taong ito? Ha? Anong kailangan? 2025 na eh. Ha? Wala man lang tanong na, 2025 na, na-isolate ba yung COVID virus? Na-isolate ba? Hindi ah. Ba't pati ang mga ini-inject pa rin, mga protein pa rin? At chuchuchu. Ba't hindi yung ba't di sila
maka-extract doon sa totoong virus. Kasi wala sila makuha. Imbento. Tapos dati nga may sumagot. Nurse yata yung sumagot. Nurse din sumagot sa akin. Parang nasa abroad. Ang daming namatay nung COVID. Talaga? Yung namatay sa flu. Ba't biglang nag-zero? Biglang nawala. At namatay sa ibang sakit. Ba't biglang nawala? Ano nangyari? How do you explain it? It's just that, simple lang yun. Nilipat lang nila doon sa COVID para tumaas. And, paano yan? Ginawa ni BBM. Ang daming galit kay BBM. Kalahati ng bansa galit kay BBM. Pero, zero bill sa hospital? Paano yan? Hindi na magpapa-COVID kasi, di ba? Ano ba yung palusot dati? Nabangga sa kalsada. Kakausapin yung kamag-anak. I-declare na lang po natin na na COVID. Para wala po kayong babayaran. Hindi na pwede ngayon yan kasi ililibre na nga niyan ni BBM So, sana, ibig sabihin, may nag-iisip pero ang nakaka-disappoint talaga yung mga kababayan natin, na 2025 na, part pa rin talaga ng herd ng mga sheeples na hindi nag-iisip. And let's give credit when credit is due. Tanggalin nyo na yung politics nyo na pula at berde. Pula at berde. Kung may ginawang tama, i-give credit. Pag may ginawang mali at sangkot sa anomalya, ang problema kasi tayo ang dami kong nakikita sa internet na die hard sa politiko, kahit obvious na yung ginawang corruption, panloloko, die hard pa rin sa politiko. Hindi ko lang anong tawag sa ganyang mentality, So, doon sa hindi nakakalam guys, nasa labas ako ng Pilipinas, wala akong pakialam sa mga yan. Ang may pakialam ako sa mga Pilipino. Wala akong pakialam dyan sa mga politiko na yan. So, I can see it. Kung talagang ito talagang sangkot, lalong-lalo na panahon ng COVID, So, tatapusin ko na and sana kung kilala nyo mga to, tingnan nyo sa GMA News. Of all people, si Berheri pa talaga. Talaga ba? Talagang idol talaga ni... Kung sino pa yung totoo na may malasakit, yung pa yung tinanggal. Sayang. Wow. I'm willing to bet lahat ng mga to nagko-comment na pabor kay Berheri, lahat to vaccinated. Lahat to may bechin. Nag-edit pala ako. So, minsan sinesave ko na tong sinesave ko na tong meme na to. Ito pala dapat ang isasagot ko pagka kaya dapat easy access yung meme na to para madaling i-comment. So, let me know what you think. Thanks for watching. Bye.